Mga kadons, mga ka-TH, welcome to my YouTube channel. Please subscribe. Bukidnon! Yo, what's up mga kadons, mga ka-TH? Welcome to my channel, Dons TH Bukidnon. So for today's video mga kadons ay share ko lang sa inyo mga kadons itong area na nilukit namin. So sana mga kadons ay nasa magandang kalagayan kayo at nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. So shout out sa inyong lahat mga kadons, sa ating viewers, sa ating mga subscribers. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kadons, mga ka-TH, sa inyong pag subscribe sa ating channel. So for that mga kadons ay shout out muna tayo. So shout out kay TH Hunter Vlog. So bro, shout out sa iyo bro. Shout out din kay Treasure Hearts 444 bro, shout out. Shout out din kay Arnel De La Cruz, shout out sa iyo bro. And shout out din kay Samra Usman, shout out sa iyo bro. Shout out din kay Dudong Villamor from Davao City. So shout out din kay Nilmore din TV bro, shout out sa iyo. Kay Choi TV, Choi, shout out. Sa lahat ng mga hindi nabanggit guys, mga kadons, mga TH, shout out sa inyong lahat. Kung magtanong kayo mga kadons kung saan ko to nabili na gamit, itong ginagamit ko, so paki-visit lang mga kadons sa YouTube channel ng ating kaibigan, kay Nilmore din TV. Siya po ang gumawa ng frequency box ng aking ginagamit mga kadons, at napatunayan ko mga kadons na totoo talagang maglulukit yan mga kadons, gagana talaga ang kanyang frequency. Dahil ang nilukit namin mga kadons, ito mga kadons hindi to treasure ang aming nilukit. So nagtry kami mga kadons ng buto ng tao na aming nilukit, kasi dyan galing sa tinaywan ko mga kadons, mga 300 plus o 200 plus lang yung layo dyan, mga 200 plus meter o nasa mga 300 meters ay may kuwan sa baba mga kadons, may inilibing doon mga kadons. So matagal na yun mga kadons, mga higit 20 years o mahigit pa mga kadons. So nung una kong lukit dyan mga kadons ay hindi ko alam mga kadons na doon sa malaking bato, sa gilid lang niya may nakabaon doon na tao. So hindi sinabi sa akin ng may-ari mga kadons. So sabi niya mga kadons na maglukit ng buto, kung maglukit ba yung allocator na gamit ko. So nagtry kami mga kadons, malayo. So sinit ko yan sa frequency ng buto ng tao. So kung mapansin niyo mga kadons ay malayo pa yan mga kadons, nasa itaas pa kami. So kahit saan ako patungo mga kadons, so ang direksyon niya ay pababa talaga, kahit na sa gilid or sa kuan ko yung itutok yung antina, so hatakin talaga siya mga kadons patungo sa ibaba. So nung nag-test ako dyan mga kadons ay hindi ko pa alam mga kadons nung una mga kadons na may binaon nung may nilibing doon na tao. So ang may-ari lang ng lupa mga kadons ang nakaalam mga kadons. So yun mga kadons, sinubukan kong kontakin o hanapin yung nasagap ng ating GH generator frequency. So kontakin nyo lang mga kadons at mag-comment na kayo mga kadons sa YouTube ng ating kaibigan na si Nilmore din TV. Kung magpagawa kayo mga kadons, mura lang sa kanya mga kadons. Talagang masasabi ko mga kadons na gagana talaga ang frequency ng box na yan mga kadons. Yung locator mga kadons na ginagamit ko, ako lang gumawa niyan, kasi yung locator ng kasama ng frequency box ng ating kaibigan, so nandun lang, iniwan ko lang sa bahay. So yan lang ang ginagamit ko mga kadons, dahil para matest ko sa area kung gagana ba talaga.
So accurate naman talaga mga kadons, talagang gagana ang frequency kasi pag hawakan ko yung antenna mga kadons o madikit ng kamay ay mag-ground po sa frequency mga kadons sa box, magkuan ba para bang mag-interrupt siya mga kadons. So yun ang ibig sabihin mga kadons, na may lalabas na frequency sa dulo ng antenna mga kadons kapag ganyan ang kuan mga kadons, yung hawakan mo yung antenna tapos mag-ground yung ingay, parang kuan sa mga kadons, mag-interrupt siya. So doon mo malaman mga kadons na may frequency talagang lalabas. So ayan mga kadons, so sobrang malayo yung inumpisahan ko kanina. So try akong lumampas, so babalik siya mga kadons. Yan, kung mapansin nyo, babalik siya. So ibig sabihin mga kadons ay nalampasan na natin yung hinahanap ng ating locator. So meron itong lagayan mga kadons na tatlong antena. So ang ginamit ko lang mga kadons, ito lang yung malaki. Hindi ko na ginamit yung dalawa kasi para hindi siya magsagap ng kuan mga kadons, yung sobrang layo. Kasi kapag ginamit ko yung tatlong antena mga kadons tapos gold ang hanapin mo, ay sobrang lakas ng kanyang kuan mga kadons, detection, sobrang lakas ang kanyang kuan, masasagap mga kadons ba, malayo ang kanyang masagap. Kaya ginamitan ko lang ng single antena. Pero maganda yung tatlong antena mga kadons kapag malayo yung hanapin mo, o yung malayo ka pa sa treasure o walang sign yung nasa area ka pa, dahil ituturo talaga ka mga kadons patungo sa deposito mga kadons kapag yung tatlong antena ang gagamitin, no? So ito yung mga kadons, kung mapansin nyo mga kadons, hindi to treasure, hindi to gold ang nalukit nya. So ito na yung sinasabi ko mga kadons, na buto ng tao na dito inilibing. Kung mapansin nyo mga kadons, yung may nakausli na kahoy mga kadons, yang malapit sa paa ko, yan po ang cross mga kadons na nilagay noon, kaso lang nabali na mga kadons. At hindi na makita yung forma ng cross mga kadons, pero yan talaga mga kadons ay cross mga kadons. So alam ng may-ari dyan mga kadons na may nilibing dyan, dahil before yan nabili na lupa na yan, sinabihan na siya ng totoong may-ari dito na may binaon dyan na tao dyan, nilibing lang kasi malayo yan sa bayan mga kadons kaya dyan na lang siguro nilibing nila mga kadons. So talagang maglulukit sa mga kadons, dahil di ko naman talaga alam mga kadons nung una na may ibinaon dyan. So sabi ng may-ari mga kadons na gana talaga ang frequency. Yan mga kadons, pinatay ko yung frequency mga kadons, manual lang. So hindi na siya mag-detect mga kadons yung wala ng frequency. So gagana talaga ang frequency mga kadons. At nagtuturo yan mga kadons dyan sa gilid ko mga kadons, kasi may hukay na dyan mga kadons, mayroong naghukay dyan, kaso hindi lang nila natuloy kasi nalaman siguro ng may-ari, o yung paghukay nila siguro dyan mga kadons nung una, yung hindi nila sinabihan ng may-ari, yung nakaw-nakaw lang na paghukay mga kadons, siguro nalaman ng may-ari mga kadons, yan natigil mga kadons. So meron talagang detection ang kanilang butas mga kadons dyan, yung binabaan ko yung mga kadons, hukay na yan mga kadons, may hukay na dyan. So malawak ang kanilang hukay mga kadons, 10 by 10 siguro yung mga kadons, malawak, or 8 by 8 so mga kadons. So yung mga kadons, nakamanual lang yan, wala yung frequency mga kadons, hindi ko ginamitan ng frequency box, nakamanual lang siya. Yan, sobrang lakas ng detection dyan mga kadons. Kaso lang mga kadons, mayroon siyang tubig, may tubig mga kadons, saka malaki ang kuwan dyan mga kadons, nakabaon, hindi yan mababaw siguro mga kadons, sobrang lalim siguro yan. Kung hindi mo yan siguro maritlib mga kadons kung wala kang heavy equipment kagaya ng mga backhoe o
Kung tao-tao lang mga kadons, siguro matagal siguro mga kadons. Malaki pang gasto dyan mga kadons. Okay. So yung nalukit namin dyan mga kadons, sabi ko sa may-ari na ipagpaliban mo natin to, hindi naman natin to tatrabahuhin kasi sobrang hirap nito kunin. So maghanap na lang tayo ng yung maliliit, hindi na tayo mahangad ng malaki kasi sobrang hirap yan kunin mga kados. Marami dyang mga trap, hindi basta-basta yan nilagay ng mga Hapon na wala yung mga trap. Sobrang hirap yan kunin mga kados. Sa maliit nga mga kados mahirapan tayong mag-retrieve. Ito pa kayong mga laki mga kados. So yung maliliit lang muna ang ating unahin mga kados, pang finance ba. Pangalawang balik ko na dito na area mga kados. Kaso lang sobrang layo lang mga kados. Maglakad, kailangan mo pang maglakad galing sa bayan mga kados, galing sa sentro ng area na to. Kailangan mo pang maglakad ng mahigit 2 oras. At saka matirik mga kados. Yung aakyat ka talaga sa bundok mga kados. So yan mga kadons, ay sinit ko na muna sa diamond mga kadons yan. Diamond muna yan mga kadons. Kasi may binasag kami dyan mga kadons na bato na may detection na diamond. So yan mga kadons, diamond muna yun ang aking sinit. Hindi ko muna yung nasit pala sa buto ng tao. Diamond lang pala mga kadons. Yan mga kadons ay yung pinagpasa ng ating kasama mga kadons. Kasi may liter D dyan mga kadons na parang pinatsing lang, tapos may ukit na diamond sa gitna. So malakas ng detection mga kadons sa diamond mga kadons, kaya nagtry kami dyan mga kadons na nagbabakasakali kami mga kadons pero hindi ko sure mga kadons kung dyan ba nilagay sa bato o under pa mga kadons, kasi liter D ang porma mga kadons. Liter D ang porma ng bato dyan na nakapikit, nakadikit mga kadons ba, nakadikit dyan. Yan mga kadons, so frequency ng diamond mga kadons. So wala sang ibang masagap mga kadons na diamond na frequency, dyan lang talaga mga kadons sa malaking bato na yan. So maraming malalaking bato sa ibabaw mga kadons, marami dyan mga bato. So dyan lang talaga Thanks for watching mga kaduns, mga ka-TX. God bless us all.